Ayan, para maging maganda ang resulta ng ating pagbabarnish, lahat ng mga butas, uka ay ating babatakan itong body filler. Pang masilya ito sa jeep. At nakikita natin yung mga damage na yan. Yan ay ating ayusin. Maglagay tayo, kunti lang, 5% ng hardener. Ayan, ganyan lang kalaki. At mabilis itong matuyo, kaya dapat ipahid ka agad. Yan, nagkapag-apply na tayo ng body filler. Yung mga pinagpakuan ay nilagyan na natin ng body filler. Ngayon nating lilihain yung ating body filler. After 30 minutes, ito na yung resulta ng ating minasilya ng body filler. Mayroon tayong lacquer thinner, ating ibubuhos. Tapos ating babasahin ng lacquer thinner para matanggal yung lagkit. Ay gansan ang stipulated lacquer putty. Madali. Ayan, tuyo na yung ating color pink na flat wall enamel. Dito sa labas ay iba yung ating kulay. At dito sa loob ay maple ang color. Mayroon tayo nilagay dito na divider pero movable. Ngayon magliliha na tayo. Ating gamit ang number 220 na sandpaper. Number 220 pero ano lang, banayad lang para di matanggal yung pintura. Banayad lang ang paghagod.
Ito yung ating ipipintura sa loob ng cabinet. Maple. At hinaluan natin ng paint thinner. 70% ng paint thinner. Ang mix ratio. Ayun, magbuga na tayo. Ayan na po, at natuyo na yung ating flat wall enamel. Pinatuyo natin ng 24 hours. At ngayon ay ating lilihain ng number 800 or 1000 sandpaper. Magdagdag tayo ng lamp black. Ay depende yan sa gusto mo, kung gusto mong medyo dark yung kulay, ay dagdag lang ng dagdag ng tingting color na black. Ito na yung magiging resulta niyan. Cotton. Ito ang magiging pang gamit natin sa pag-apply ng wood stain. Okay, pag natuyo yung unang pahid ng wood stain, ay atin siyang ipapantay. Nakita niyo itong kabuuan na ito na medyo light ang kulay niya. Atin siyang ipapantay dun sa kulay ng ipapantay natin dun sa dito para magpantay yung kulay nila. Ayan. Mag-spray tayo pagkatapos na matuyo itong wood stain.
Ito yung paraan ng ating pagtimpla ng polyurethane. Ito wala nang maraming chichiburechi. Polyurethane wood varnish. Tsaka itong hardener para sa top coat natin. Ito ay napaka-kunat. Nakikita nyo itong mga natuyo. Ganun siya kalakas. Ganun siya katibay. At maghalo tayo ng konti na lacquer glue. Ganun lang, wala nang iba pang mga sangkap. Wala nang clear gloss. Hindi na rin kailangan natin ng sanding sealer. Basta ito lang nakikita nyo. At wala nang iba pa tayong gagamitin. At subok na ito na ginagamit natin sa loob ng mahigit 15 years na ginagamit natin itong polyurethane. Ito napakalagkit. Ngayon maghalo muna tayo ng 40%. Ito yung tira natin. Ito muna natin gagamitin. Yung aking tira. Excuse. Huwag tayong gagamit nito ng sobra-sobra. Kung ano lang yung gagamitin natin, yun lang ating ititimplahin. At maglagay tayong konti ng lacquer glue. Saka itong reducer. Ayan, pwede na ng spray. Ganun lang siya kasimple. Lagyan natin itong filter. Para kung mayroon mga small particles ay nasasala siya. Yan. Ayan, tapos na po tayo magkapagbuga. Ayan, titignan natin malapitan. Ayan, nakikita nyo yung aking napakan ay madikit. Ito ay napakagandang quality ng varnish, yung pong polyurethane. Ayan, napakakintab niya. Subukan na pa ito kaya akin pong nire-recommenda sa inyo. Ayan o. Tingnan natin itong tira. Ayan o. Kalahati nga lang nagamit natin o. Ganyan po siya katipid.